Mayong gabi tanan. Salamat kayo sa patag-usa niya karong kagabion. Salamat nga magapadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. O atong gipasalamatan labaw sa tanan nga wala gyud ta maapil bas mga gubot ba. So mauna atong pasalamatan sa Ginoo, matag adlaw proteksyon. Inyong pastor nagampo sa matag usang nga nag-drive. Kay lisod kay nang kita nagmatngon ta na ay nag-drive nga uban, di bagmatngon. Maapil lang hinuon ta sa maapil ta sa ilang mayong di malas ba kita wala man di malas. Okay, so salamat nga nakasimba ta o manindog ta atong basahon lang naa diha sa screen. John chapter 8, 3 to 9. 3 to 9 na siya. Okay? Sige, kamoy basa na. Verse 3, ready, read. Verse 4, go. Verse 5, go. Verse 6, go. Verse 7, go. Verse 8, go. Verse 9, go. And they would share it, being convicted by their own conscience, went out one by one, eating the others, even at the last, Jesus was left alone, and the woman was standing in the midst. Okay, mag-abot tama na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kayo sa makausapa sa matag-usa nga niya karon amahan. Salamat kay Ginoo nga nagapadayon mi sa mga pagsimba kanimo. Salamat kay amahan nga ikaw buo o panalangin o grasya sa matag usa. Salamat Ginoo nga among mga igsuon na sa kadalanan nga drive ikaw nagahatag nila protection Lord. Salamat kayo. Ug amahan ini kagabhion taga-igahom ang mong pulong o akong ipangamoyo amahan nga ang matag usa taga-ig sayon kapag sabot sa imong pulong kini mong ulipon nga walay kahibalo taga-ig susulti amahan. Abuni kami sa bililhon ni mong dugo, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Kung among ipangamoyo amahan nga ikaw gyud sa kanunay gyud magpatiliwala amahan every time nga kami magsimba kanimo. Amahan kini ang pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, ligod ta. Mao ni ang atong ibasa karon ningon diri ug ang mga iskriba ug ang mga fariseo midala ngadto kaniya sa usa ka babayi nga nasakpan diha sa pagpanapaw ug sa diha nga sila nakapahimutang kaniya diha sa tiliwala. Verse 4. Sila nag-ingon ngadto kaniya, magtutudlo kini nga babae nasakpan diha sa pagpanapaw diha gayud sa pagbuhat. Verse 5, karon si Moses diha sa balaod misugo kanato nga ang ingon pagabatuhon gayud apan unsa ang ikasulti nimo. Verse 6, kini ilang giingon nga nagatintal kaniya aron sila adunay ikasumbong batok kaniya, batok ni Jesus Christ. Apan Jesus bidoko ug pinaagi sa iyang tudlo, misulat ngadto sa yuta sama nga siya wala nakadungog kanila. Verse 7, busa sa diha nga sila mipadayon sa pagpangutana kaniya,
siya mitindog ug miingon ngadto kanila, siya nga walay sala diha kaninyo, paunaha siya og paglabay og bato ngadto kaniya. Verse 8, ug miduko siya pag-usab ug misulat diha sa yuta, og sila nga nakadungog nini ingon nga gipamatud-an nga sad-an sa ilang kaugalingong konsensya. Nagtasatagsa sa pagpanggawas nga nagasugod sa labing tigulang bisan ngadto sa kinaulahian. Og si Jesus nahibilin nga nag-inusara og ang babae nga nagatindog diha sa tunga. Gallery. Jesus, the Sympathetic Savior, part 1. Ang part 1 na niya siya, mauna niya siyang the sinful woman. The sinful woman. Ang point na is part A, ang iyang sala, her sin. According to the narrative nga atong gibasa atong last Wednesday, kaning bayhana nasakpan yun sa in the very act of adultery. O kaning tawhana, kaning bayhana, sad-an siya sa atubangan sa Ginoo ug sad-an pod siya sa atubangan sa kalibut, bisan sa kalibutan. Then, point B, her shame, ang iyang kaulaw. Now, kadto mga nagdala niya dito ni Jesus Christ, nagdali-dali sila dala atong bayhana ngadto ni Ginoong Hesus. Atong iyang accuser, wala gani siya tagaig sufficient time to get properly dressed. Sa ato pa, kung imong ma-imagine ni Asya, wag yun maayo siya salina pag abot niya dito ni Jesus Christ. Nga naana siya nagatubang na sa publiko. Muna ang shame nga iyang gibati diya. Then, her sentence. Ang iyang accuser, makaingon tang absolutely correct. According to the law, she deserved to die. Leviticus 20:10 and Deuteronomy 22:22. Ato ra nang basahon niya. Mao ni ang atong mensahe karon, the scheming critics. Ang mga doon na sila yung mga pamaagi gyud nga kaning mga tao nga gusto mo pin down ba ni Jesus Christ. So, the scheming critics. Point A, ang ilahang mga plano, ang ilang plano. Kaning mga tawhana, doon na diha na nila sa ilang mga huna-huna nga gusto gyud nila ipin down si Jesus sa kanang bahin ang mga anang problemaha. Tungod kay kung si Ginoo sa ilang huna-huna ni, kung si Ginoo Hesus simple maingon siya nga palakwan na lang ng bayhana na, then ma-accuse nila si Jesus Christ nga makita nila nga nagpakasayon lang si Jesus Christ sa mga sala o pwede gani siya ma-arrest for being a violation of the law. Kumingon siya nga palakwan na lang na. If however, gitagaan niya permission katong babae nga patyo nila, si Jesus Christ could then be accused before Rome nga nagsugod o sokol sa gobyerno sa Rome, murag ma-charge siya sedition. Wala siya muna ilang huna. And at that point, kung unsay buhaton ni Jesus Christ, ma-destroy ang iyahang dungog nga gibantog biya siya nga amigo sa mga publicans, amigo sa mga tao sa gobyerno, o amigo sa mga makasasala. So, gibate nila nga bisag unsa pay isulti ni Ginoong Hesus, wa gyud siya kalutsan. Wa gyud siya kalutsan. He had no wiggle room. Kani nga religious nga mga tao, this religious men, parehas na ni sa mga legalist karon. Kabalo man siguro mo kinsa ng mga legalista karon sa atong panahon karon.
wala na sila mga pagbati bahin aning babayhana, wala sila, they do not care about sa iyang sala, di sila mag-care sa iyang kalag, wala sila mga pagbati sa eternal destiny aning bayhana o sa mga tao. Ang tanan nga ilang giamuma bahin lang sa ilang kaugalingong agenda nga ang ilang kaugalingong agenda musunod gyud ka sa balaod, number 1, number 2, number 3 ana na, o musunod ka sa ilang brand of righteousness. Wa man sila maotro. Things have not changed. Ang tanang Pharisees parehas ra na. Ang tanang Pharisees. So, point B, ang ilang problema. Ang problem. Ang ilang plano, magmalampuson unta sila kung ang ilang giatubang, ang ilang gidad-an atong babae, ordinaryo nga tao. But they were dealing with Jesus Christ. Dito gidala Manila dito ni Jesus Christ. And si Jesus Christ simply refused to play by their roles. Dumili si Jesus Christ nga makigdula sa ilang mga roles. When they tried to stamp Jesus, datong panahon nga ilahang gisulayan nila nga madaot si Ginoong Hesus, nakadiscover sila nga nakatagbo silang tao nga makaingon tilag og tricky sila, tricky pod kaayo tong tao nga ilang giadtuan. So tanawag giunsa ni Jesus Christ pag-respond aning argument, how he responded to their arguments. Point 1, they were ignored. I-ignored lang, wala sila tagda kay ni Jesus Christ. While sila nakikistorya ni Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus, may luhod lang siya dito sa yuta o nagsugod o sulat dito sa yuta, writing on the ground. Luhod siya din, doon na siya gisulat dito. Wala siya pagpakabana atong mga tao, mga sumbong atong tawhano para niya wala hinungdan to, o nakasabot siya nga kadtong mga tawhana kulang gyud to gugma sa mga makasasala. Ang pangutana ani o unsa may gisulat ni Jesus Christ? What did Jesus write? Well, for 2,000 years, ang mga katawhan ani misulay gud sila pag-solve aning gamay kayo nga mystery. So, today, ako mong tagaan o mga ingnon tag lalom-lalom nga theological answer, pero ako wa po ko kabalo. O ako o kamo wala po siguro po mo gani kabalo. However, tuguti ko maghatag ninyo og little food for thought in this matter. So, mao lang ni posible, maybe mao na iyang gisulat ni Jesus Christ. Number 1, basig ang iyang gisulat dito, 10 Commandments. 10 Commandments. After all, siya man ang iyahamang mga kamot nga nagsulat din for the first time. Gisulat niya ang 10 Commandments dito sa bato, gihatag niya ni Moses dito sa Mount Sinai. Siya to. Mao na ang number 1, possibility. Number 2, perhaps he wrote their names in fulfillment of Jeremiah 17:13. Ato ra nang basahon ron, Jeremiah 17:13. Katulo, base ang iyang gisulat dito, Leviticus 20 verse 10 and Deuteronomy 22:22. Ito ra nang basahon ron. Point B, maybe he simply wrote their girlfriends' names in the sand. Muna ang mga maybe nga gisulat ni Jesus Christ. Whatever the Lord wrote on the ground, unsa may gisulat ni Jesus Christ sa ground,
it surely got their attention. Kato mga tao nga nagsumbong atong babae, nakakuha gud tog attention nila. By the way, si Ginoong Hesus, nahibalo man siya kung saon pagsultis kasing-kasing sa tao. Kabalo siya, makabasa siya sa kasing-kasing, unsay naa sa kasing-kasing sa tao. So, how much better it is to come to Him by faith and miss all that exposure and punishment. So, kung natin mga problema at this time, ang maayo gyud nga buhaton is muduol ta ni Jesus Christ. So, mao ni ang mga atong gibasa sa Book of Jeremiah. May basa ra gyud na Jeremiah 13, Jeremiah 17:13. Read. Okay, Leviticus chapter 20 verse 10, go. Deuteronomy 22:22. Okay, mao ni ang isulat sa Jeremiah ingon diri. O Ginoo, ang paglaom sa Israel, ang tanan nga nagsalikway kanimo maulaw. Og sila mubiya gikan kanako isulat diha sa yuta. Isulat diha sa yuta. Possible nga mao ni ang gisulat niya. Tungod kay sila misalikway sa Ginoo ang tubod sa buhi nga mga tubig. Leviticus 20 verse 10. Ug ang lalaki nga nagahimo og pagpanapaw sa asawa sa iya laing tao, bisan siya nga nagahimo og pagpanapaw sa asawa sa iyang silingan, ang lalaking mananapaw ug ang babaeng mananapaw sa siguro pagapatyon. Deuteronomy 22:22, kon ang usa ka lalaki makaplagan nga nagadulog sa usa ka babae nga giminyo ngadto sa usa ka bananan, silang duha mamatay ang lalaki nga nagdulog uban sa babae ug ang babae sa ingon imong ipalayo ang dautan gikan sa Israel. So mao na ang mga posible nga gipangsulat ni Jesus Christ kato ni luhod siya dito sa yuta. Number 2, they were exposed. Kato mga tao nga nagdala atong babae, na-expose gyud sila ngadto sa ilang kaugalingon. Si Ginoong Hesus natong panahon si Ginoong Hesus gisulti na. Ingon si Ginoong Hesus, he that is without sin among, let him first cast a stone at her. Ano siya? Si Ginoong Hesus, wa man siya mag-require nga ang any judge be sinless. Because if that were the case, then walay tao nga makahimo pag-render of judgment in any matter. Even in a court of law. So, mahuna-hunaan nato nga Jesus was saying to these hypocrites, mo ni ang mga gusto niya ipasabot, he that is free from this particular sin, let him first cast a stone at her. Muna ang gusto ipasabot Jesus Christ. So atong makita din nga kani bayang adultery can be committed bisan sa hunahuna lang. Sa hunahuna lang nato makommit na nato. Dayon unsay na sa tong kasing-kasing na sa tong nahuna na commit na nato. Then makommit pud na nato pinaagi sa atong lawas. So walay usa nila nga wala makasala og kaning adultery. Kasi kasing-kasing lang sunahuna pagtan-aw nimo anang babae nga doon na kay kaibog.
naa naman ay sala. So, at this point, all the shouting came to a stop, and all that could be heard was the dropping of their stones and shuffle of their sandals as they stole quietly away. So, madungog na to at that point, na punda ang ilang pagsagit-sagit atong bayhana. Dayon ang ilang nadungog na lang nga ang ilang mga bato nga ilang gipangdala, ilang lang gilabay na lang nila. Dayon ang nadungog nila nga ang ilang mga sandals nga nanglakaw sila quietly palayo sa babae. So matanaw na to, kaning mga bayhana, kaning mga tawhana na-expose ang ilang sala before their fellow man. Na-expose ang ilang mga sala bisan ngadto sa accused nga babae, accused lady, and most importantly, before the Lord. So, mao na ang nahitabuan ni Asya. Then, let us at least give them credit for the fact that when they saw themselves as they really were, perhaps the most painful realization of all, they stopped calling for the death of this woman. Naunlang sila o hangyo nga patyo ng bayhana. So, gusto na ako ipahibalo sa matag usa nga usa sa mga lisod baya kayo mga butang nga atong atubangon, maoning atubangon sa atong kaugalingon mismo. The hardest thing we can face is ourselves as we really are. However, when you see yourself as being sinful, then you can do something about it. Kung nakakita sa atong kaugalingon, yun ay sala, then mangita tagpaagi nga mapasaylo atong sala. Bisa si Paul gani, kung kani si Paul, ako nagtuo ko paingon man gyud unta na siya sa impierno, si Paul. Kung wala siya makaatubang face to face gyud siya mismo o si Jesus Christ, nag-atubang sila dito sa road of Damascus. Acts chapter 9. So, when we are convicted of our sins, then is the time to come to Jesus. So, bisan kinsa, kung doon na tayo mga makumbinsi nga doon natin sala, then ang remedy, diretso is come to Jesus. After all, He is the only one who can deal with man's sin problem. Naalat si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus lamang ang makasulbad sa problema nato kitang mga katawhan. So mao na yung conclusion sa itong mensahe. Maybe, like this woman, your life has been wrecked and ruined by sin. Maybe you have been hurt by religious people. Maybe you are looking for a compassionate Savior, one who will make everything right. And I want to invite you to come to Jesus. He cares about you just like you are. He loves you and He wants to save you. He wants to deliver you from your bondage. He wants to set you free. Therefore, He invites you to come to Him tonight. If there are issues in your life that need to be settled, ato nang isulti nining kagabion ngadto ni Ginoong Hesus. So mao na atong buhaton sa atong pag-ampo ni kagabion. Nindog ta mag-ampo ta. Amahan mo langit nun, buhi na mga Dios. Salamat kay Ginoo nga ikaw Ginoong Hesus doon na kay pagbati, simpatiya sa mga sinner. O salamat kay Ginoo ikaw nagahatag og kaluwasan sa tanan nga mga kasasala. Among ipangamoyo amahan kini mensahe ipalugdang des kasing-kasing sa matag usa og nining kagabion kiling imong igdulungog Lord alang sa among mga pag-ampo diha kanimo.
Amahan, kini among pagampo pangaliw po kanimo ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, nikuta.